Mama, gutom na ako. Linisan. Maluto. Oras na naman para magluto ng hapunan. Ito nga pala yung araw na gumawa ako ng cake. Medyo late na nga ako natapos kaya naman bibilisan ko na yung pagluluto. Gumamit nga lang pala ako dito ng isang buong lemon tapos nilagay ko na dito sa mga pork chop na nahugasan. Ilalagay ko muna lahat ng pampalasa bago ko sindihan yung kalan. At pagkatapos ay sinunod ko nang ilagay itong toyo. At maglalagay din ako dito ng oyster sauce. Konti nga lang pala yung nailagay kong oyster sauce kasi hindi ko napansin na ubos na pala yung laman ng bote. Kaya dito na lang ako naglagay ng tubig sa bote para masimot yung laman. At pagkatapos nilagay ko na rin yung bawang. Pagkatapos ay naglagay na rin ako ng paminta. At pagkatapos itong pork cubes. Nagdagdag lang ako ng konting garlic powder, pwede rin naman na wala. Naglagay rin pala ako dito ng onion powder. At pagkatapos ay naglagay na ako dito ng asukal na pula. Hinalo ko nga lang ito para matunaw lahat ng pampalasang nilagay ko. At pagkatapos ay sinindihan ko na yung kalan at tinakpan ko, hinayaan kong kumulo para medyo lumambot yung karne. At dahil pork steak nga ilulutuin ko, at walang gulay na sahog ito, kaya naisipan ko na lang na magluto ng mixed vegetables. Nagtunaw nga lang pala ako dito ng star margarine. Inuna ko nga iluto itong carrots, dahil ito yung matigas at medyo matagal lutuin. Ewan ko ba, hindi talaga ako sanay mag-ulam na walang gulay. At nung naluto na nga itong mga carrots, ay sinunod ko na itong green peas. At pagkatapos sinunod ko na rin itong sweet corn. Pagkatapos naglagay lang ako dito ng konting asin at konting paminta. Pagkatapos ay hinalo ko lang, tapos pinatay ko na rin yung kalan. At nung natapos ko na nga lutuin itong mixed vegetables, ay binalikan ko na itong niluluto kong pork steak. Nagtunaw nga lang pala ako dito ng cornstarch para ilagay dito sa sabaw ng pork steak. Malambot na nga itong mga karne, kaya naman papakuluan ko na at palalaputin ko na yung sabaw ng pork steak. Hinalo-halo ko nga lang ito para hindi mamuo yung cornstarch na nilagay ko. At pagkatapos ay naglagay nga pala ulit ako ng mantika doon sa pinagpakuluan ko ng sabaw. Kailangan ko pa kasi iprito itong mga napakuluan kong karne ng pork chop. Medyo maraming ang proseso itong pagluto ko ng pork steak. Mas gusto ko kasi ito pinakukuluan na matagal para lumambot yung karne. Para na rin kasi hindi mahirapan si Shanti sa pagmuya. Ginagawa niya kasing bubble gum kapag kumakain. Pagkatapos ko nga ito may prito ay nilagay ko muna sa tabi. Dahil gagamitin ko ulit ito sa pagprito ko ng sibuyas. Niluto ko nga lang pala ito ng konti dahil ayoko ng overcook sa sibuyas. Pagkatapos tinanggal ko ulit yung mga napritong sibuyas at ibinalik ko yung sabaw ng pork steak para mahalo pa yung katas ng sibuyas dito sa sabaw. At pagkatapos ay ibinalik ko na yung karne at yung mga sibuyas. Luto na, kain na.